Nagsisimula ang pelikula sa Scandinavian School. Ang 16 na taong gulang na si Simone ay nasa sabik sa isang pagtatanghal na inihahanda niya at ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Nagbibiruan sila at nagtatawanan, hindi nila alam ang sakuna na papalapit sa kanila. Biglang kinuha si Simone ng kanyang ama na si Frederick palayo sa grupo, at sinabi na kailangan niyang sumama kaagad sa kanya. Si Frederick ay isang scientist na nagtatrabaho sa isang kumpanyang tinatawag na Apollon. Sa tingin niya, malapit nang magwakas ang mundo dahil sa isang nakakahawang pag-ulan na nagpapasakit sa mga tao at pumapatay sa kanila sa ilang minuto. Papalapit na ang madilim na ulap sa lungsod kaya isinakay niya ang kanyang pamilya sa kotse at nagmaneho sa mas ligtas na lokasyon. Tumanggi ang kapatid ni Simone na si Rasmus na isuot ang kanyang seatbelt na nakagambala kay Frederick at naging sanhi ng pagbangga niya sa isang sasakyan. Pinahinto nito ang trapiko at hinaharangan ang daan. Alam ni Frederick na wala ng maraming oras kaya sa halip na makipagtalo sa ibang mga driver, inilabas niya ang kanyang pamilya at tumakbo sa kakahuyan. Napansin ng isang lalaki na nagmamadali sila at sinundan sila. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang pamilya sa isang bunker na ginawa ng Apollon para sa mga emergency na tulad nito. Ilang segundo pagkatapos nilang makapasok sa loob, ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa isang dahon na sinusundan ng malakas na ulan. Ang pamilya ay nililinis ng isang automated system bago pumunta sa living area. Ang mga bata ay natatakot at gayon din ang mga magulang ngunit hindi nila ito pinapakita. Kailangang lumabas ni Frederick dahil baka may makuha siyang paraan para mapigilan ang pagkalat ng virus. Bago umalis, sinabihan niya si Simone na alagaan ang kanyang kapatid dahil siya ang sagot sa pagtigil sa lahat ng ito. Hindi siya naiintindihan ni Simone ngunit walang oras si Frederick para magpaliwanag. Pagkaalis ng kanyang ama, binuksan niya ang kanyang telepono at pinapanood ang kanyang mga kaibigan na namatay habang naka-livestream. Lahat ng nasa labas ay natatakot sa mabilis na pagkalat ng virus. Pilit silang pinapakalma ng ina sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng mainit na kape ngunit halatang takot din ito. Bigla silang nakarinig ng kalabog sa pinto ng bunker. Alam ng kanilang ina na alam ni Frederick kung paano pumasok sa bunker, kaya hiniling niya sa mga bata na huwag itong pansinin. Gayunpaman, sila ay masyadong mainipin at walang muwang. Nagmamadali silang pumunta sa pinto at binuksan ito bago pa sila mapigilan ng kanilang ina. Sa labas, nakatayo sa ulan ang lalaking nakakita sa kanila kanina sa traffic. Hinihila niya si Rasmus at halatang nahihirapan dahil sa virus. Tumalon ang ina sa kanya at hiniling sa mga bata na isara agad ang pinto. Ayaw nilang iwan siya sa labas ngunit may pag-aatubili nilang isinara ang pinto. Nahihirapan siya at namatay habang umiiyak sina Rasmus at Simone, nagdadalamati sa kanyang pagkamatay. Si Simone ay nag-aalaga sa kanyang kapatid, nagpapasaya sa kanya hanggat makakaya niya kahit na siya ay nasasaktan din. Sa gabi, habang natutulog sila, ngunit nagising si Simone sa isang ingay. Sa pagsuri, nakita niya si Rasmus mula sa kanyang kama. Sinabi niya na nakita niya ang kanilang ama ngunit ipinapalagay ni Simone na ito ay isang panaginip lamang. Kasunod nito, nakita nila ang control room at natuklasan na may iba pang mga bunker sa buong lungsod. Sinubukan ni Simone na makipag-ugnayan sa kanila ngunit nabigo. Nakita rin nila ang nakatago na radyo at sinusubukang makipag-usap sa isang tao sa labas. Gumagana ang plano at nakausap nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Philip. Siya pala ay isang natatakot na binatilyo na natigil sa loob ng kanyang basement. Inihayag niya na ang lahat ng kanyang pamilya ay patay na at sinubukang tulungan siya ni Simone sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang ama. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay nawala ang koneksyon at ang magkapatid ay naiwang mag-isa muli. Ipinangako ni Simone kay Rasmus na babalik sa kanila ang kanilang ama pagkatapos iligtas ang mundo. Habang inaalagaan ng dalawa ang isa't isa, ang mga araw ay nagiging linggo, ang mga linggo ay naging mga buwan, at ang mga buwan ay nagiging mga taon. Ang eksena ay tumalon sa 6 na taon. Si Rasmus ay naging isang 17 taong gulang na binatilyo. Mula nang siya ay naging binata na, lalo siyang naiinip sa araw-araw. Sinusubukan ni Simone ang kanyang makakaya na umasa ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagkawala ng kanilang ama, hindi niya alam kung makikita pa nila siya. Madalas siyang sinisisi ni Rasmus sa pagsisinungaling kapag alam niyang hindi na babalik ang kanilang ama. Isang gabi, nagpa siya si Simone na sapat na ang paghihintay niya.
Sinisiguro niyang tulog na si Rasmus, nagsuot siya ng hazmat suit at binuksan ang pinto sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Biglang bumalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang labi ngunit wala siyang makita. Ipinapalagay niya na ito ay kinain ng mga hayop at tumakbo patungo sa lungsod. Mayroong ilang mga marka sa lupa na nagpapakita sa kanya ng daan patungo sa quarantine zone. Sinundan ito ni Simone ngunit natagpuan lamang ang mga bulok na bangkay. Sa wakas ay napagtanto niya na walang sino man ang nabubuhay sa labas ng mundo, ang buhay bago ang virus ay kasaysayan, at ang pananatili sa loob ng bunker ay hindi magbibigay sa kanila ng anuman. Bigla siyang hinabol ng mabangis na aso at nagkulong siya sa isang kwarto. Kinaumagahan, nagising si Rasmus at nakita siya sa kusina. Sinabi niya sa kanya na lumabas siya at walang nakitang tao. Nagpa siya silang umalis sa bunker minsan at para sa lahat sa susunod na araw. Sa gabi, magkayakap sila at natutulog. Ang hindi nila namamalayan ay naharangan na pala ang air duct ng bunker at wala nang natitirang oxygen sa loob. Nawalan ng malay si Simone ngunit nagising si Rasmus sa tamang oras at kinaladkad siya palabas. Pagkatapos ay ipinahayag na ang pagbara ng mga air duct ay hindi isang pagkakataon. Nakita ng isang grupo ng mga nakaligtas si Simone kahapon at sinira ang panlabas na panel ng bunker. Hinuli nila ang magkapatid at ikinulong sa loob ng isang silid. Ipinahayag ng leader na naroon sila para sa pagkain ngunit kinain na ni Rasmus at Simone ang halos lahat ng kanilang pagkain. Matapos matuklasan na wala nang natira sa bunker para sa kanila, nagsimula silang umalis. Kung aalis sila, mananatiling nakalock sina Simone at Rasmus sa loob ng silid hanggang sa kanilang kamatayan. Sa desperado na pagtatangka na pigilan sila, sinabi ni Simone sa leader na si Martin na alam niya ang lokasyon ng iba pang mga bunker kung saan maaaring magkaroon ng pagkain. Kailangang isama ni Martin ang magkapatid sa kanyang grupo ngayong kailangan niya sila. Nalaman ng dalawa mula sa grupo na higit sa 70% ng mga tao sa mundo ang patay at ang natitira ay lumalaban para sa kanilang buhay. Sila ay pumatay at pumapatay para sa pagkain na siyang tanging anyo ng pera sa mundo ngayon. Isang flashback ang nagpapakita sa atin kung paano nakaligtas si Martin sa unang pag-ulan. Siya ay nasa grupo ng militar na dapat na magbabantay sa mga hangganan upang panatilihing naka-quarantine ang lungsod. Isang araw pagkatapos ng pag-ulan, binabantayan niya ang isang tulay nang sinubukang tumawid ng isang babae kasama ang kanyang sanggol sa kanyang mga bisig. Papatayin sana niya ito ngunit hindi niya magawa. Bilang isang resulta, nahawahan ng babae ang kanyang mga kapwa-sundalo, at siya lamang ang nakaligtas sa huli. Pagkatapos, sumama siya sa isa pang lalaki na nagngangalang Patrick at nagsimula silang maghanap ng makakain at masisilungan. Isang araw, natagpuan ng dalawa ang isang grupo na may 3 miyembro. Binubuo ito ng kanilang pinuno na si Beatrice, at 2 sa kanyang mga kaibigan. Nangako silang ituro sa kanila ang paraan para makakuha ng mas maraming pagkain at sumali sa kanilang grupo. Gayunpaman, upang manatili sa grupo, nagbigay si Beatrice ng mga pabor na sexual kay Martin. Bumalik sa kasalukuyan, ang grupo ay patungo sa pangalawang bunker. Bagamat si Simone ang nangunguna, ang iba ay hindi pa nagtitiwala sa kanya. Nag-usap sandali sina Rasmus at Beatrice at marami silang nalaman tungkol sa isa't isa. Kahit na sa ganitong sitwasyon, masaya si Rasmus na makita ang langit at ang mga puno pagkatapos ng mahabang panahon. Bigla silang nakakita ng sasakyan sa kalsada at nagtago. 2 armadong lalaki ang lumabas sa sasakyan at sinabi kay Martin na sila ay hindi kilalang mga tao na kumidnap sa mga nakaligtas. Bago nila mahanap ang grupo, isang batang babae na tumatakbo patungo sa kagubatan ang nakakuha ng kanilang atensyon. Nang magambala ang mga lalaki, sinubukan ng grupo na tumakas ngunit pinigilan ni Simone ang lahat. Nais niyang iligtas ang kawawang babae na nangangailangan ng kanilang tulong. Si Beatrice ay pumanig sa kanya at si Martin ay kailangang sumunod. Maya-maya pa, nakita nila ang babae na nakadapa sa tubig. Kahit nakatakas siya sa mga lalaking iyon, kontaminado ang tubig na nangangahulugang mamamatay siya sa virus. Binaril siya ni Martin ng patay upang mas maagang matapos ang kanyang paghihirap. Nagulat sina Rasmus at Simone ngunit sinubukan nilang tanggapin ang bagong paraan ng pamumuhay. Nanatili sila sa isang gusali para sa gabi kung saan nagpapahinga ang isa sa kanilang mga miyembro na nagngangalang Leah dahil siya ay may sakit. Si Rasmus ay nakakita ng sapatos para maisuot niya, na isinusuot ng isang nabubulok na bangkay.
Siya ay maswerte na natagpuan ang mga ito dahil ang mga ito ay 100% na hindi tinatablan ng tubig. Sa gabi, nakatulog si Simone ngunit nahihirapang ipikit ni Rasmus ang kanyang mga mata. Naglalakad siya sa paligid ng gusali at nadatnan si Beatrice na nakikipagtalik kay Martin. Nakaramdam siya ng matinding selos dahil nagsimula na siyang magkagusto dito. Kinabukasan, nagpatuloy sila patungo sa pangalawang bunker. Sa daan, aksidenteng natapakan ni Rasmus ang tubig. Inilabas ni Martin ang kanyang baril upang patayin siya ngunit pinigilan siya ni Simone. Sa kabutihang palad para kay Rasmus, ang kanyang sapatos na hindi tinatablan ng tubig ang nagligtas sa kanya. Kasunod ng insidente, sa wakas ay narating nila ang bunker at binuksan ito gamit ang mga fingerprint ni Simone. Sa loob, nakita nila ang isang buong pantry na puno ng pagkain. Ang grupo ay hindi nakakita ng napakaraming pagkain sa loob ng maraming taon at tuwang-tuwa sila sa nakita. Sa sandaling iyon, napansin ni Simone ang isang telepono sa isa sa mga silid. Dati ito ay pag-aari ng kanyang ama na ang ibig sabihin ay nasa bunker na siya ilang taon na ang nakararaan. Nakakita siya ng video sa telepono mula sa boss ni Frederick na humihiling sa kanya na pumunta sa punong tanggapan ng Apollon sa Sweden. Sinabi rin niya na si Frederick lamang ang makakahanap ng lunas para sa virus. Ipinakita ni Simone ang video kay Martin na humihiling sa kanya na samahan ang magkapatid sa Sweden. Gayunpaman, dahil mayroon silang seguridad at pagkain sa bunker, tumanggi si Martin kahit na may posibilidad na makahanap sila ng lunas. Bilang resulta, umalis sina Rasmus at Simone nang wala ang iba pang grupo. Maya-maya, nagising si Beatrice mula sa pagkakatulog at nalaman niyang umalis na ang dalawa. Nagpaalam siya kay Martin at umalis para hanapin sila ni Leah at ang isa pang miyembro ng grupong si Jean. Si Martin at ang kaibigan niyang si Patrick ay naiwan sa bunker na hindi ikinatutuwa ni Martin. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nagkita sa hangganan ng lungsod ng Copenhagen at nagpatuloy sila sa paglalakad. Masaya silang magkasama at masaya silang magkasama. Pagkatapos ng isang oras na paglalakad, umupo sila para magpahinga at kumain. Pumunta sina Jean at Leah sa malapit na tindahan ng eyewear para kumuha sila ng bagong pares ng salamin. Sa kawalan, ang iba ay inaatake ng mga magnanakaw na naghahanap upang nakawin ang kanilang pagkain. Tumakas sila ngunit si Simone ay nahiwalay kay Beatrice at Rasmus sa proseso. Napunta siya sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod kung saan nakita niya ang isang batang lalaki. Biglang bumuhos ang ulan kaya sumilong sila sa isang gusali. Nang magsimula siyang uminom ng mga random na gamot para sa sakit ng tiyan, inalok siya ni Simone ng pagkain. Bigla silang nilapitan sa ama ng bata na natatakot kay Simone. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya masamang tao at nag-aalok sa kanila ng mas maraming pagkain. Nang huminto ang ulan, naglakad ang mag-ama sa labas at hinuli sila ng isang grupo ng mga magnanakaw. Gustong tulungan sila ni Simone ngunit alam niyang ito ay kalokohan. Kaya sa halip, tumakas siya. Sa ibang lugar, narating ni Rasmus at Beatrice ang isang lugar kung saan ipinanganak si Beatrice. Nagkataon na pumasok din sila sa mismong tahanan ni Beatrice. Hindi pa siya nakapasok rito mula noong unang ulan, kaya nakakatakot sa kanya ang makita ang bangkay ng kanyang mga magulang na nakayakap sa kama. Tinutulungan siya ni Rasmus na makayanin ang sitwasyon at nakikipag-usap sa kanya para sumaya siya. Nang huminto na ang ulan ay bumalik sila sa lugar na pinaghiwalayan nila sa iba pang grupo kanina. Naroon din si Simone at muling nagsama-sama ang grupo. Ngunit lumitaw ang gulo nang muli silang inatake ng isang tulisan na sumunod kay Simone. Hinawakan niya si Rasmus na bihag, hinihiling sa kanila na ibigay ang kanilang pagkain. Dumating sina Martin at Patrick na may dalang mga baril sa tamang oras. Nais din nilang makasama ang iba pang grupo sa pagtatapos ng araw. Gayunpaman, nagawang saksakin ng tulisan si Rasmus at tumakas. Naalala ni Simone na may isa pang bunker sa malapit at nakiusap kay Martin na dalhin si Rasmus doon. Maaari silang gumamit ng mga gamot sa bunker para tulungan siya. Ang grupo ay walang pag-iimbot na dinala si Rasmus sa bunker at natagpuan nila ito. Ginagamot nila ang kanyang sugat sa abot ng kanilang makakaya at iniligtas siya. Sa isang flashback, ipinakita sa amin sina Martin, Beatrice, at ang kanilang grupo na naghahanap ng pagkain. Ipinakita sa kanya ni Beatrice ang isang maliit na bahay at sinabi na ito ay tahanan ng kanyang pagkabata. Malinaw na nagsinungaling siya sa kanilang dalawa at may itinatago sa lahat. Sa huling eksena, ipinakita ni Martin kay Simone ang isang device na nakita nila sa huling bunker.
Ang aparato ay naglalarawan ng isang mapa ng lungsod na binubuo ng isang pader na hindi naroroon bago ang pagsiklab. Iniisip ni Marty na umiiral ang pader dahil ang kabilang panig ay hindi apektado ng virus. Ibig sabihin, may pagkakataon pa silang mabuhay. Upang malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila, hintayin lang natin ang susunod na video kung saan ibabahagi natin ang season 2 ng pelikulang ito.